hapon ng Setyembre 29, taong 2013, kami ay nagsagawa ng isang pananaliksik tungkol sa polusyon sa tubig dito sa lungsod ng Cavite. Sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, natagpuan namin ang isang ilog na animoy napabayaan na ng lipunan. Samot-saring mga basura at masangsang na amoy ang tumambad sa amin. Ito ay katabi lamang ng Pure Gold Imus sa Imus, Cavite. Ito ang Imus River. Ang Imus River ay isang stream na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon dito sa Pilipinas. Ito ay may lalim na 3 metro at kapag tag-ulan ay umaapaw sa 4 hanggang 8 metrong lalim. Mayroong 6 na mga pangunahing ilog sa lungsod ng Cavite. Ito ay ang Maragondong River, Labac River, Cañas River, San Juan River, Bacoor River, at Imus River. Ang mga ito ay kilala dahil sa laki, lalim at haba ng mga ito na siyang sumasakop sa buong probinsya ng Cavite. Ating alamin, ano nga ba ang naging sanhi ng pagdumi ng Imus River? Tingin nyo, anong sanhi ng pagdumi nitong ilog? Dahil sa baha. Dati, malinis yan. Oo, ano nangyari? Tapos, dumumi na. Bakit? Kasi may nahiligo na umiyan. Dahil kaya nadudumihan yung ilog, tinatapunan ng mga maduduming bagay. Kasi tinatapunan ng mga bahay, tinatapunan ng mga bata yung paligid. Ayaw na naman nila ilagay sa mga ayos na basura, kamang basurahan. Karamihan sa mga batang aming nakausap, dahil sa hindi tamang pagtapon ng basura, kaya dumumi ang Imus River. Kawalan ng tamang disiplina ng mga tao ang itinuturong sanhi ng paglala ng sitwasyon ng ilog. Subalit, madumi at sadyang delikado man, hindi alintana ng mga batang ito ang peligrong maaaring mangyari sa kanila sa pagtalon, paglangoy at paglalaro araw-araw sa Imus River. Nakasanayan na daw kasi ng mga batang ito ang tubig sa ilog dahil dito sila lumaki at nagkaisip. Gayunpaman, sa aming pagmamasid, ang pinakamaraming bilang ng basura rito ay ang mga plastic kung saan ito ay hindi nabubulok at maaaring maging perwisyo ng bayan sa habang panahon. Samantala, sa aming patuloy na paglalakad sa tabi ng Imus River, isang residente doon ang nakilala namin. Siya ay si Kuya Romel. Gano'ng katagal na po ba kayo? Ako dito, 32 years na ako dito. Kasi dito ako pinanganak, itong lugar na itong Purgol. Ang lugar namin sa dati. So, gato na po talaga kadumista. Ay hindi, dati 10 minutes na ito. Diyan pa nga kami nakakapaglabi. Bakit po kaya dumumubigla yung ilog? Siguro sa dami na rin ng tao. Ang tao po yung may kasalanan. Sa dami ng tao. Sa tingin niyo po ba malilinis pa po? Babalik ko rin sa dati niya. Ay, hindi na siguro. Pero na po talaga siya kapulit. Kasi dati talaga, dalinaw yung tubig niya. Malinaw po Oo, talaga. napagliliguan dyan na napag-aanawan ng damit dati yan. Gano'n po kaya kahaba? Ang haba niya. Hanggang hanggang dagat to. Pag lumaki yung tubig niya, dagat niya, naapaw yan, pumapantayan doon. Ano po pag naulan? Oo, pumapantayan doon. Pag bumaha, maabot dito yan sa Pure Gold. Hanggang taas po nito? Oo, mababa pa nga ito eh. Mga ganda.
Hindi naman... Ano, pag yung bagong baha, hindi siya mabaho. Pagka yung matagal na, mabaho. Kasi, ano, yung mga basura. Kababahan lang po ba dito? Oo, kababahan lang yan. Nung ano lang, nung Monday. Saka kagabi. Ano po karaniwan ng mga basura na nakita niyo? Plastic, mga gulong ng sasakyan. Mga ano, Sa tingin niyo po, may ginagawang action po ba yung ano dito? Yung government ng Imus para po malinis? hindi ko lang alam kasi hindi naman na, ano, hindi na ako dito na ano eh. Pero nalilinis, malinis naman yan pagka bagong baha, pagka yung ano na, matagal na, nadumi na lang kaya. Yung pure gold po ba niyan, tinatapon ba nila dito? Ay, hindi. Hindi naman po. Sa aming pagbaybay sa ibaba ng tulay ng Imus, kami ay nagtaka kung bakit maraming mga taong naroon at tila may ginagawa. Kami ay nagulat dahil sa kahabaan pala ng ilog na ito, isang maliit na talon ang nakita namin. Aming natuklasan na ang ilan pala sa mga residente ng Tansang Lumatu sa lungsod ng Imus ay nangingisda rito bilang hanap buhay. Pinakilala kami ni Kuya Romel sa kanyang mga kasamahan sa pangingisda. Ano po mga isda? Yung mga meron po kayo tilapia? Makita mo ito ba? Oo. Oo nga. Saan niyo po binibenta to? Ano palengke? Kwenta, isang kilo. Yun ang marami yan, doon mo tumingin eh. Lobat na to eh. Pinakilala kami ni Kuya Romel sa kanyang mga kasamahan sa pangingisda at sila'y aming nakausap tungkol sa kanilang hanap buhay. Ipinakita sa amin ni Kuya Romel ang mga isdang kanilang nahuhuli mula sa Imus River. Lahat mo nga ano. Ayun. Ito na po yung hanap buhay niyo dito. Oh, ito yan yung ano. Ayun, nila. Daddy! Iba, libangan lang nila yan. Oh! Iba, libangan lang nila. Ano po yung mga maliliit na yun? Anak nila. Ah! Ang dami! Ano po bang epekto kapag, dahil ganito kadumi, wala naman pong masamang epekto? Wala naman kasi matagal na ang ganyan yan. Para sa amin yun. Matagal na yan. Basta pag ano, pagka yung may araw na, yung mga isang linggo may araw na wala na yan, nawawala yung mga tilapia na yan. Basta pag bagong baha, yung malakas yung baha, pag lumid yung lubid, yan marami na yan. Pero yung malinis pa po siya, may mga isda na po talaga. Oo, meron na siya talaga isda. Ano po mas marami? Nung naging polluted o yung ano? Sa ngayon yung polluted, yung ganitong itsura. Mas marami po? Oo, mas marami siya ngayon. Ah! Talaga po? Kasi yan eh, ibang isda yan eh. Sabi nila, ano daw yan eh. Ako kasi, tagal ko na rito. Ano, ang tawag nila dyan, tilapia daw siya ni Gloria, sabi. Oh! Yun ang sabi nila dyan eh, tilapia ni Gloria. May delikado po ba dito lumangoy? Oo, delikado dyan naman eh. Kasi pag di ka marunong lumangoy, mamamatay ka. Marami na nalulod dito. Marami na po? Siguro nasa 20 na may day. Ah, Nung nakaraan lang, may namatay dyan, 3. Dito nakuha, isa dyan. nalunod po kaya yun? Nalunod, isa. Halos lahat po ba bata o mga matatanda po? Pangkaraniwan, bata. Gano'n po kaya to kalinaw dati? Ang malinaw yan. Parang ano yan, parang naiinom dati yan. Kasi dyan nag-aanlaw, dyan naglalaba. Mga ilang taon po yun? Mga ano yun, mga 80. Kasi ako yung pinanganak ako, 81, mga 2 taon ako. Dyan nagkababal ng mga nakapag-tuning pa dyan si Sira Maribilla. Wala pa pong pure gold. Wala pa. Ano po yan dati? Ano yung bahay dati? Diyan kami nga nakatira dati. Lugar namin Ano po dati. nangyari? Pinalis kayo? Kasi binenta nga nung ng mga mayari. Kaya naging kaya binayarap yun. Siguro 90 patas na yun. Oo, yung October na buklan yun yung tubig. Ah. So hindi naman po delikado yung tubig dito? Hindi naman.
Bale yung ano lang po na, dahilan kung bakit naging madumi. Natapon yung nagawi sa tao na yung sinura. Sino po yung madalas nagtatapon dito? Hindi nga masabi, doon kasi nang nagaling yung Ay, puro pabrika na yun din eh. so wala naman pong ano, naglilinis nito. Pinapabayaan na lang pong gano'n. Gano'n po kaya kalalim? Sa ngayon, mababaw siya. Hanggang, Mababaw siya kasi marami siyang buhangin. hanggang ano? Merong lugar na lampas tao, merong lugar na hanggang bewang, merong lugar na hanggang doon. Parte nun sa gitna, mga ano yan. Yung lampas tao dyan. Dahil sa patuloy na paglala ng polusyon sa tubig dito sa Imus River, ating alamin kung ano nga ba ang mga naging epekto nito sa mga residente ng Imus, Cavite. Natatanggap lang po namin ang balitang ito. Nagsimula na raw pong umapaw ang Zapote River at Imus River dahil sa malakas na ulan na dulot ng bagyong Ophel. Ayon sa mga opisyal, Mahigpit ding binabantayan ang pagtaas ng tubig ng Zapote at Imus River. At live mula sa Bacoor, Cavite, saksi si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, hanggang sa mga oras ito, wala pa rin tigil ang buhos ng ulan sa buong lalawigan ng Cavite at dito sa ating kinatatayuan sa Barangay Zapote sa Bacoor, Cavite ay nakataas pa rin ang babala para sa preemptive evacuation sa ilang lugar dito. Kasunod nga ng walang tigil na buhos ng ulan ay tumaas ang water level ng Zapote at Imus River. Sa katunayan ay umapaw na nga ito sa bahagi ng Barangay Aniban 2 at Mamolo 3. Dito... Matinding binayo ng ulan at baha ang ilang lugar sa Cavite. Nalubog sa baha ang 9 na bayan doon, kaya dineklara na ang state of calamity sa naturang lalawigan. Binaha rin ang Cavite City, Bacoor, Imus, Noveleta, General Trias, Tanza at Naik. Kaya isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Cavite. 20,000 naman ang lumikas sa mga evacuation center. And prior to the effectivity, the DENR, through the Environmental Management Bureau, already conducted a water sampling in all inland waters within the Calabarzon area. The result of which, the classification is Class C. But the receiving body of water, which is Manila Bay, is classified as Class B. So there's a need to have a water quality management area, the purpose of which not only the DENR but also the local government units down to the barangay level, the industries within the area, including the non-government organization, the POs, the people's organization, to be the stakeholders in the area. So the coverage of the area is the regional office identified Rio Grande, Ilang-Ilang in Imus Riverine System as the water quality management area. So today,
we having our meeting with the stakeholders to discuss and to map out, including the implementation of our future plans. What are the activities to be laid down in the incoming months, incoming years, so that we will be able to protect, not even more than increase the quality of water within the recommended water quality management area, specifying the 3 rivers which have been mentioned earlier. Residual waste, junk food wrapper, candy wrapper, sanitary napkin with the waste, all kinds of paper like Preview. paper, folded, scratch, envelope, newspaper, cards, and money. Oh. Bagaman hindi ginagawa ng mga mamamayan ang responsibilidad na pangalagaan ng ilog, ay patuloy na nagbibigay hanap buhay ang Imus River sa kanila. Sa kabila ng dami ng basura, ay nagkakaloob pa rin ito ng mga mapagkukunan na maaaring maging hanap buhay. Nakakalungkot mang isipin, ngunit tila ay ilan pa lamang ang umaaksyon ukol sa isyong ito. Aantayin pa ba na magalit ang mapagpasensyang ilog bago kumilos?